Ang hangin sa ilalim ng tulay ay parang bakal, malamig at may lasa ng abo. Lumunok si Zara ng malakas, ramdam ang pagyuyugyog sa dibdib na hindi dahil sa lamig lamang, kundi sa pagod na nag-ipon sa loob ng 6 na linggo. Klinika sa umaga, night shift sa emergency sa Southside at pag-aaral sa pagitan ng iyon. Dala-dala niya ang maliit na bag na may stethoscope at mga guwantes. Nakapulot pa rin sa kanya ang kakaibang amoy ng antiseptic mula sa huling pasyente. Sa gilid ng semento, may batang nakadapa, mukha puti sa lamig, mga kamay kumikirot, mga labi nangingitim. "Sir," bulong niya, dahan-dahan habang tinatapyas ang pulso. Hindi ito isang pagsubok sa kanya. Ang textbook sa hospital ay puno ng ideyalong senaryo, ang alley ay hindi. Ang bata, mga 13 marahil, ay may saplot na preppy jacket, marahil mula sa ibang mundo. Sa loob ng jacket, ang maliit na kahon ng continuous glucose monitor ay kumikislap sa tela, isang maliit na sensor sa bisig na may banda. Ang device ay nagpapakita ng maliit na pulang ilaw, isang mahinang vibration ang naglaho sa hangin nang tumunog ang phone na naka-attach sa band, isang tahol na palakpak ng alarma, 38 milligrams per deciliter. Hypoglycemia, sinabi niya ng walang pag-aalinlangan. Nabigla siya sa tumpak na threshold sa loob ng kanyang ulo, ang mga numero at protocol na paulit-ulit niyang sinanay. Bawat segundo ay may timbang. Kung hindi magigising ang bata, kung hindi makahanap ng glucose, kung baka magkaroon ng seizure sa gitna ng amoy ng lumang langis at basurang napalapit sa kanila, mabilis ang posibilidad ng irreversible na pinsala. Aktibo ang mga kamay ni Zara. Hinubad niya ang guwantes mula sa bag, sinayasat ang bibig, mababa ang sunuga, mabagal ang paghinga. Sinubukan niyang magbigay ng matatamis na patak sa gilagid, hindi tumutugon. Ang kanyang mga palad ay naninginig, ngulit kalmado ang paggalaw. Naghalo siya ng maliit na sachet ng glucose gel na may natitira sa kanyang bag. Maliit na karaniwang bagay na halos palaging may nurse na katulong sa bag. Naglagay siya ng gel sa mukosa ng bata at naghintay. Nakita niyang pansamantalang kumapas ang kulay kabila ng ilong at ang kalahating saradong mata ay kumurap ng dahan-dahan. Sa gilid ng bakuran, may mga ilaw na nagbukas, hindi sirang streetlight, kundi mga headlights na dumaan kasama ang 2 lalaki na mabilis lumapit. Hindi naglaon, may isang kotse na may tinted glass ang huminto sa dulo ng alley. Tumaas ang tensyon sa hangin, ngunit hindi nagtagal ay tumindig ang isang lalaking may malalim na tinig at may sugat sa pisingi. Siya ang hindi inaasahang sumpong sa gabing iyon. Siya ang tumawag ng pansin kay Zara nang hindi muna nagpakilala, ngunit may paraan ng pagkumpas ng kamay na hindi basta pulis niyo. May otoridad, may sistemang sinala ng pera. "Anong nangyari?" tanong niya, malalim, nagmamasid. Hindi siya sumagot agad. May ibang lalaki na nag-ayos ng maliit na medical kit at isang maliit na bote ng glucagon nasal spray. Practical at mabilis, pam-emergency sa hypoglycemia kapag walang IV, na mas madalas mong makita sa mga emergency kit kaysa sa isang tahanan sa kanto. Ginamit ni Zara ang spray ng maingat. Ang bata ay may kakaunting pag-urong at pagkatapos unti-unti ang paghinga niya ay bumalik sa mas normal na dalas. Lumalim ang kulay ng labi, bumalik ang mga pulso sa ilalim ng daliri ni Zara. Ang lalaking may sugat ay hindi pumapasok sa medical na puti o sa malumanay na pag-aalala. Nag-obserba lang siya. May lamig sa kanyang mata, ngulit may isang hindi maikakailang pag-aalala, hindi dahil sa pagiging maawayin, kundi dahil sa posibilidad ng problema. Sa loob ng ilang minuto, may isang malinis na SUV na dumating. Mga lalaki sa itim na jacket ang bumaba, may radio sa tenga. Mabilis nilang sinuri ang paligid at pagkatapos ay, sa hindi inaasahang paraan, nag-alok sa kanyang malalim na tinig. "Gusto mong kumain muna sa mainit?" Hindi sinasadya ni Zara na tumingin sa kotse. Sa loob, may maliit na leaflet na may logo, dragon na nakaangat sa ibabaw ng fountain ng isang malawak na bahay. Ang bibig niya ay nag-init.
Hindi niya alam kung ano ang magaganap kapag tinanggap niya ang paanyaya, ngunit alam niya ang isang bagay. Ang kanyang ina sa Lagos ay kailangang makatanggap ng padala sa huling 2 linggo at may sinakmal na halaga ng renta na hindi niya pa mababayan. Sa utak niya, bumabangon ang practical na calculation. 1 meal equals 1 shift less in the ED if she misses it tomorrow. Possible networking equals possible job with steady pay. Ngunit may tunog ng adal na tumutunog sa likod ng bungo niya. Not all invitations are innocent. Hindi siya agad tumanggi, hindi siya rin agad pumayag. Ang mga kamay niya ay nag-ayos ng jacket ng bata, sinuri ang mga sugat, tinanang ang pangalan ng bata sa isang boses na hindi nagdidikta ngunit nag-uutos. Sino ang nangangalang? Nicholas, napakapit na pagsagot ang mga mata ng bata na kumikislap nang muling makakita ng mukha. Magaan na pahawak si Zara sa noo ng bata, mainit, lalo't mabango ang sabon sa kanyang buhok. Mataas ang posibilidad na iniwan ng bata ang main house nang hindi sapat ang snacks. Dalhin natin siya sa isang lugar na may pinto at pag-inom, sabi ng lalaking may sugat, at tumingin kay Zara na para bang ipinakita sa kanya ang isang card, hindi salita. Mula sa loob ng SUV, inilabas ng isa sa mga lalaki ang isang business card na makapal at may emboss. Itim, may minimalistang dragon na kinilabutan ng mga maputing linya. Nang hawakan ni Zara ang card, naramdaman niya ang init mula sa papel. Hindi ito init ng literal na init, kundi ng bigat ng pagpipili, ng puwersa na nasa loob nito. May numero at isang pangalan nakaprint, K. Blackmore. Sa ilalim, nakalagay ang maliit na salitang Household Physician on Call. Hindi niya agad naunawaan ang eksaktong ibig sabihin, ngunit nauunawaan niya ang kapalit, seguridad, sweldo, proteksyon. Sa doktor na sumunod sa kanila sa SUV, nagkaroon ng mabilis na assessment. Siyang bata ay may type 1 diabetes, intermittently insulin dependent, at sa kasalukuyang reading ng glucometer ay 38 mg per deciliter, nasa malubhang antas ng hypoglycemia. Maaring mayroong error ang sensor, ngunit ang kasaysayan ay nagpapalakas na tama ang babala. Binuhusan siya ng glucose at pagkatapos ay sinimulan ang obserbasyon. Si Zara, sa katahimikan ng maliit na internal turmoil, ay sinabing sumama na lamang, isang mainit na upuan, isang mainit na tasa ng tsaa at isang maikling paglalahad ng kalagayan ng bata. Dumating sila sa isang lugar na parang hindi nanggaling sa lungsod, isang driveway na may malinis na pebble, isang fountain na hugis dragon na tila nakatayo bilang bantay, ang malamig na marmol ay kumikinang sa ilaw. Nakita ni Zara ang kontrast ng lugar, ang beton ng ale hanggang sa marmol ng fountain ay parang dalawang mundo. Ang mga security camera ay maayos na nakaposisyon. Ang isang babae sa gilid, may hawak na maliit na tasa ng jasmine tea, ay ngumiti ng bahagya. Siya ang nagpakilala sa kanya bilang Mrs. Chan. Hindi maraming oras ang ginugol sa munting pamamalas ng hospitality. Ang lahat ay mabilis, pinagsunod-sunod na kilos. Si Nicholas ay dala sa isang maliit na klinika sa loob ng bahay. Si Zara ay tinanong ng simpleng tanong na may dalang bigat. Maaari ba kaming magkaroon ng kaunting paliwanag? Lumuhod siya na dahan-dahan sa isang upuan sa sulok ng medisina. Ang isang lalaking may mga pilat sa mukha, ang parehong tinig mula sa ale, ang tumayo sa harapan ni Zara at ngumiti na parang nagsasaad ng isang pangako. Ako, si Kate Blackmore, sabi niya nang hindi masyadong nagmamadali. Salamat sa pagtulungan. Hindi niya inalintana ang mga pangalang lumabas sa ulo niya mula sa mga kwento sa radyo at pulso ng lungsod. Blackmore, may mga balita na naglalarawan ng pangalan na may malalaking echo sa mga underground na merkado. May mga pag-uusap tungkol sa political favors at mga lihim na transaksyon. Si Cade ay may isang presensya na hindi mo basta maiiwasan, malakas, sunod sa disiplina, ngunit may isang bagay na madaling masaktan sa kanyang mga mata, parang isang kalaban na nasaktan at natutong protektahan ng sarili sa anumang paraan. Huwag ka munang mag-alala tungkol sa pamilya mo, sabi niya sa parang hindi nawawalang katiyakan. Ikaw ang responsable. Kung gustuhin mo, may trabaho sa loob ng bahay. Hindi medical assistant. Kailangan namin ng taong magaling sa mga biglaang sitwasyon. May kompensasyon.
Wala siyang binanggit na partikular na halaga, lamang ang formalidad ng offer na para kay Zara ay parang malaking anino ng seguridad. Nag-atubili si Zara, sa puso niya may gustong tumakdo pabalik sa ospital sa kanyang cut sa maliit na apartment kung saan naghihintay ang resibo ng renta. Ngunit may isang bagay na kumukurot, ang obligasyon niya sa pamilya sa Lagos. Naalala niya ang boses ng kanyang ina na naghahabi ng mga kwento ng paghiram at pag-asa, ang mga sulat na may pinaghirapang pera. Nag-file siya ng mga numero sa kanyang ulo, isang buwan ng renta, kobre ng gamot, pagpapadala ng cash. Ang alok ay hindi lamang pagkain sa gabing iyon, ito ay posibleng ilaw sa mga buwan na darating. Sa loob ng maliit na klinika, isang binatang nakaupo sa isang cot ang nakatitig sa dingding. Isang maliit na patch ng sensor sa bisig niya, may kulay ng pagod sa mata niya, ngunit may maliit na apoy. Curiosity. Siya si Nicholas, matino, may pagsusuri sa sarili, at habang nanood si Zara, ay napansin niyang nakikita niya rin ang iba pang mga mapuputing bakas ng pag-iisa sa mukha nito. May mga tanong sa titig niya na hindi ginamit ang salita, ngunit ginamit ang obserbasyon, sino ka, at bakit ka na interesadong tumulong. Nang malapit na muli si Cade kay Zara upang muling tanungin ang kanyang pasya, napansin niya ang maliit na detalye. Sa loob ng pocket ng jacket ni Cade ay may maliit na guwantes na medical na tila hindi basta uso lamang. May mga marka ng dugo na malabo, mga marka na nagpapaalala sa kanya na ang mundo na ito ay marupok at delikado. Ngunit kapag tumingin naman si Cade kay Nicholas, may kakaibang lambing na hindi agad sinasabi. May isang pagkabulag na naglilihim sa pagpiling at pag-aalaga. Sa loob ng mga sandaling iyon, nagkaroon ng isang desisyon sa loob ni Zara na hindi gawa sa tapang, kundi gawa sa kalkulasyon at sa hindi pagnanais na pumayag ang bata sa ali, at hindi rin gawa sa pagiging gutom sa kapangyarihan. Ako'y estudyante pa lang, ani Zara ng mahina, hindi ako handa sa ganap na obligasyon, pero kung may proteksyon para sa pamilya ko, ngumiti si Cade ng mabagal. Hindi ito por anuman, magbabayad kami ng karampatang sahod at may mapipili kang oras. May kasamang papel na ilabas, hindi kontrata pa, ngunit isang paunang dokumento. Ang business card na unang dumating sa ali ay muling ipinakita. May masahe ng isang warming weight ng pagkataon. Ang dragon fountain sa labas, ang malamig na marble, ang maliit na beep ng monitor ni Nicholas. Lahat ay nagtipon sa isang maingay na pag-ikot ng mga posibilidad. Bago pa niya maproseso ang lahat, may isang tawag na dumating sa cellphone niya. Ang numero ng kanyang ina mula sa Lagos at ang screen ay nagpakita ng salita na palaging nagpapasikip ng dibdib. Overdue. Si Zara ay tumigil, pinisil ang telepono ng hahagikik ng pagod. Alam niya na ang bawat desisyon ay may porsyento ng posibilidad na maging tama o mali. Sa loob ng dibdib niya, may maliit na apoy, isang determinasyon na protektahan ang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit may likreto si Zara na hindi pa niya sinasadyang ilabas. May maliit na bagay na hindi niya nais ipaalam, hindi dahil sa kahiyaan, kundi dahil sa takot. Hindi lang utang at pangako ang dala niya. May kasaysayan ang kanyang paglalakbay mula Lagos patungong Chicago. Ang isang pangyayari na nagtiwan sa kanya ng sugat, isang lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam, hindi niya sapat na nalalantad sa isang mundong napapaligiran ng kapangyarihan. Para sa gabing iyon, nakangiti siya ng bahagya lamang at inihain ang kanyang sagot sa paraang hindi isang pagtalon kundi isang hakbang na may tanong, "Pwede ba akong mag-isip ng isang gabi?" Naglakad siya palabas mula sa maliit na klinika, pinakinggan ang tunog ng fountain na parang tinim ng dalawang mundo, at sa kanyang palad nakalagay ang business card. Ang init mula rito ay parang bagong pangako. Alam niya ang isang bagay ng malinaw, hindi mawawala ang tawag ng pangangailangan, at ang mundo ng Blackmore ay bumukas sa isang pinto na hindi niya inaasahan. Sa pagkakabukas ng pinto, nakita niyang si Nicholas ay nakatingin sa kanya ng may kakaibang timpla ng takot at pag-asa.
At si Cade naman ay nanonood mula sa likod na may dalawang kamay na nakaunat, proteksyon at paghihigante magkasama. Ang gabi ay nagbigay ng huling pag-ikot ng hangin. Si Zara ay humila ng malalim at ang desisyon na iyon, kahit maliit, ay magiging simula ng bagay na mas malaki kesa sa Ali, mas komplikado kesa sa remittance slip sa kanyang bag at mas mapanganib kesa sa pagkakatuklas ng isang lihim na maaari ring magbago sa kanya nang hindi niya inakala. Sa loob ng kanyang ulo, isang tanong ang muling bumalik. Sino siya kapag pinipili niyang manatili sa gilid ng pondong iyon? Nurse, taga-alalay, tagapagtanggol o isang taong may lihim? Habang naglalakad siya pabalik sa maliit na kotse na sasakyan na nag-aantay sa kanya, ang business card ay lumutang sa pagitan ng daliri niya, mabigat, mainit at puno ng mga bagay na hindi pa niya napapasok. Umakyat si Zara sa kotse na may malamlam na ilaw mula sa dashboard at hinayaan ang pinto nagsara ng dahan-dahan. Umikot ang business card sa pagitan ng daliri niya, mabigat ang karton, malamig sa gilid na parang bakal na pinakintab. Nakalimbag ang pangalan, Blackmore Health and Services. May maliit na logo ng isang hawak kamay na krus at sa ibaba isang numerong hindi pa niya nagagamit. Sa likod, may maliit na simbolo na parang tanda ng isang rehistradong klinika. Ngulit sa pagitan ng mga letra ay may puwang na puno ng pangako at panganib. Tumayo ang telepono sa pagitan ng mga upuan. Nasa voicemail ang tawag ng ina. Hindi niya agad pinindot ang play. Tumingin siya sa likod, sa upuan kung saan nakaupo ang backpack na puno ng resibo at mga booklets ng eskwela at naalala ang mukha ng maliit niyang kapatid na nag-aaral sa lampara na may gasgas na mga lapis at papel. Mga kulubot sa noo ng ina na hindi nawawala kahit ngiti ang ilagay niya. Siya ang nag-iisang susi ngayon sa lutong kanin at sa buwan ng padala na laging huli. Pinindot si Zara sa voicemail. Zara, anak, nasaan ka? Nabasa ko na overdue na ulit ang kuryente. Pinapaalala lang ni nanay. Hinigpit ang boses, may pagod at kaunting hinagpis. Hindi nagtagal, naputol. Nagbaba ang dibdib ni Zara. Alam niyang ang sagot, hindi sapat ang sagot, ay kailangang may pagbabago. Sumimangot siya sa harap ng manibela. Hindi ito basta trabaho. Hindi ito basta kantidad sa papel. May guwantes na may dugo si Cade, may tingin na hindi may ilarawan si Nicholas, at may tunog ng fountain sa plaza na naglalaro sa kanyang guni-guni, tulad ng dalawang alon na nagbabanggaan, kaginhawaan at kapahamakan. Nagpasya siyang umuwi muna. Habang minamaneho pa uwi, hindi niya maiwasang iscroll ang pangalan ng Blackmore sa telepono. May website, profesional, malinis ang layout, mga larawan ng mga klinika na may puting kurtina at mga taong nakangiti. Mga testimonial na may salitang compassion at discreet care. May section para sa careers, ilang posisyon para sa mga nurse at clinical assistants, sweldo, flexible hours. Ngunit may isa pang linya sa ilalim. Confidential placements available for qualified personnel. Maliit ang text, maliit pero malinaw. Nagbukas siya ng mga forum, mga thread na puno ng haka-haka. May isa na nagsabing nakita ang Blackmore na may sariling security at mobile clinics na dumarating sa mga lugar na hindi nabibigyan ng pansin. May iba na nagbigay babala, off-books procedures, people disappear after treatment, hindi eksaktong ebidensya. Higit na mga aninong palaysipan. Naramdaman ni Zara ang malamig sa gulugod, ngunit kasama ng pagkaalala ay naglabo rin ang isang pangako, proteksyon para sa pamilya. Pagpasok sa maliit nilang apartment, bumungad sa kanya ang amoy ng garlic at mantika. Nakaupo ang ina sa sahig, may hawak na mga piraso ng papel, mga bill, mga demand notice at tumayo agad nang makita siya. Naasaan ang pera, anak? Hindi kumain ang ina ng magiliw na tanong, parang nagtatakda ng sukat ng pagkabigo. Tumango si Zara at inabas ang natira niyang cash, hindi sapat ngunit may aninag na plano. Ipinasa niya ang ilan sa ina, sinabing may papasok na trabaho. Hindi niya binanggit ang mga guwantes o ang look ng checkpoint sa klinika. Sa kwarto sa maliit na mesa, kabog sa dibdib ni Zara ang alon ng alaala. Mabilis parang flash, isang ospital sa Lagos, tambak ng mga pasyente, isang kakulangan ng gamot
ang pag-iyak ng isang ina na hindi kayang iligtas ang anak. May isang gabi, isang desisyon na kinuha niya nang hindi naisip ang buong bigat. Hindi niya inilarawan noon sa sinuman. Ang sugat ay hindi laging sa balat, minsan nasa isip. Nakatitig siya sa sariling kamay, parang naghahanap ng marka. Hindi nakitang peklat, ngulit naroon ang tanong, ano ang kayang gawin ng isang tao kapag napilitang pumili sa pagkataong dalawa? Inintulaan niya ang maliit na bag na may mga essential, stethoscope, sterile gloves, ilang gauze, tape at ang lumang ID ng nursing student. Ipaksi niya sa loob ang business card ng Blackmore. Sa labas ng pinto, ang kapatid niya ay naglalakad palayo matapos magpahinga sa pag-aaral. Mag-ingat ka ha, sigaw ni nanay, at huwag mangako ng bagay na hindi mo kayang tuparin. Saglit siyang napangiti, may init iyon ng karaniwan at pag-aalala. Hindi makatulog si Zara, na natili siyang nakaupo sa kama, ang telepono sa lamesa na may maliwanag na screen. Bagaman maraming bagay ang hindi alam, may isang bagay na malinaw. Hindi siya pipiliin ng Blackmore dahil lamang sa pagnanais ng pera. Kailangan nilang isang taong maaasahan, isang kamay na hindi natitinag kapag dumugo ang oras at may nakatagong mga dahilan kung bakit siya maaaring makatulong. Sa isang banda, natatakot siyang ilagay ang pamilya sa panganib. Sa kabilang banda, mas takot siyang manatiling walang ginagawa habang dumarami ang overdue notices sa mesa. Sa umaga, dumating ang mensahe, isang lugar at oras, warehouse sa tabi ng River Market, 3:00 ng hapon, wala nang iba. Hindi opisyal, parang appointment na ipinapadala sa isang taong kailangang magmadari. Napailing siya. Ang River Market ay bahagi ng lungsod na puno ng mga tindahan, truck at mga taong palihim na lumilipat sa anino. Kung may lihim na mundo ang Blackmore, doon madalas magsimula ang mga daan. Naglakad siya palabas na may backpack at ang takot na nagiinit sa loob ng dibdib. Itinabi niya ang pagdududa. Sa halip, inisip niya ang mukha ng maliit na kapatid at ang linya ng mga resibo. Ang desisyon ay hindi tapos sa isang saglit. Ito ay patuloy na paggalaw. Gumagawa siya ng hakbang. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang bigat ng business card sa kanyang bag. Parang maliit na piraso ng metal na humuhila sa kanya sa isang mundo na hindi pa ganap niyang nauunawaan. Sa isang banda, natatakot siyang ilagay ang pamilya sa panganib. Sa kabilang banda, mas takot siyang manatiling walang ginagawa habang dumarami ang overdue notices sa mesa. Sa umaga, dumating ang mensahe, isang lugar at oras, warehouse sa tabi ng River Market, 3:00 ng hapon, wala nang iba. Hindi opisyal, parang appointment na ipinapadala sa isang taong kailangang magmadali. Napailing siya. Ang River Market ay bahagi ng lungsod na puno ng manatindahan, truck at mga taong palihim na lumilipat sa anino. Kung may lihim na mundo ang Blackmore, doon madalas magsimula ang mga daan. Naglakad siya palabas na may backpack at ang takot na nagiinit sa loob ng dibdib. Itinabi niya ang pagdududa. Sa halip, inisip niya ang mukha ng maliit na kapatid at ang linya ng mga resibo. Ang desisyon ay hindi tapos sa isang saglit. Ito ay patuloy na paggalaw. Gumagawa siya ng hakbang. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang bigat ng business card sa kanyang bag, parang maliit na piraso ng metal na humuhila sa kanya sa isang mundo na hindi pa ganap niyang nauunawaan. Habang nilalakad ang kalsada papunta sa bus stop, tumigil sandali at tumingin sa langit. Kulay abo, may mga palamuting ulap na nagmimistulang mga kamay na nagbuo ng tanikala. Hindi siya sigurado kung anong uri ng pagkakabit ang naghihintay sa kanya sa kabilang dulo, kaligtasan o pagkakakulong. Ngunit natitiyak niya na hindi na siya babalik sa pag-upo lamang sa gilid ng buhay. May mga pagkakataon, kailangan mong pumwesto sa gitna para maprotektahan ang mga nasa paligid mo.
Hindi niya alam na habang papalapit siya sa river market, may dalawang pares ng mata na sumusunod sa kanya mula sa anino, ng isang truck, si Cade, at ang isang lalaki na hindi pa niya kilala, nakahood at may maskarang mas seryoso kaysa sino man sa klinika. Ang mundo ni Zara ay gumagalaw, hindi pabalik kundi pasulong, at sa pag-ikot ng kanyang mga paa sa semento, tinunog ng lumen ng mga ilaw sa malayong kalsada parang mga paalala na may mga bagay na kailangang tapusin, kahit na ang mga tapusin na iyon ay magdudulot din ng simula. Ang river market ay mas mabagsik ng hapon, ang araw na parang natutulog sa likod ng mga bubong habang ang amoy ng isda, mantika at diesel ay nagpapalabas ng mapait na halimuyak. Habang papalapit si Zara sa itinakdang lugar, naramdaman niyang pabilog ang mga tunog, kalansing ng bakal, tsinelas na nagkikiskisan sa maruming sahig at ang palakpak ng mga naghahalukay sa mga karton. Ang warehouse ay nakatayo sa gilid ng kalsada, pintuan nitong metal na kalahating nakabukas, anino sa loob na tila kumakain ng liwanag. Nakita niya sina Cade at ang nakahood na lalaki na nakatayo sa anino, hindi lumapit agad. Nang tumigil siya, tiningnan siya ni Cade ng tahimik, pagkatapos ay kumaway na parang sinasabi, "Sumunod ka na." Ang nakahood ay naglakad launa, ang kanyang mga hakbang mabigat at sinserong may ritmo. May isang maliit na lamesa sa loob, may ilaw na nakapatay sa isang lambat ng mga pailaw, ilang upuan at mga kahon na may mga selyo na hindi maintindihan ni Zara. "Huwag kang mag-alala," mahinang sabi ni Cade, boses na hindi pilit. "Hindi ito opisyal na klinika, pero sige, kailangan naming makita kung paano ka kumikilos sa pressure." May isang babaeng nakaupo sa lamesa, maaga pa lang nakatingin. Kulay kape ang mata nito, buhok na ka-ponytail at may dalawang marka ng pagkagalit sa kaliwang pisngi, parang panlalait na nalikha ng pagtanda. "Ako si Mara," bati niya. "Si Silas ang tagapamahala namin dito. Kailangan namin ang iyong mga kamay, Sarah." Tumingin siya sa nakahood na lalaki, may tatak sa leeg na parang naglalagay ng utos, mata at katahimikan. Lumapit si Silas at tumingala, nakita niya ang lumang ID na nakalawit sa kwelyo ni Zara. Kinuha niya ng maingat, parang sinusuri ang mga gilid ng papel. "Nursing student," may ikli niyang ayon. "Marami sa inyo ang nagsisimula sa papel. Karamihan sa inyo ay natatakot kapag dumugo ang oras." Sa puso ni Zara, bumulosok ang alaala ng ospital sa Lagos, ang malamlam na ilaw, ang mga kamay na pumipilit humawak nang hindi sapat ang gamot. Nagkagulo ang dugo ng pag-aalala sa kanyang dila, hindi niya hinayaan na kumalat ang takot sa mukha niya. "May karanasan ako," sabi niya ng mabuti. "Emergency wards, basic suturing, resuscitation." Tumango si Mara, ngulit hindi nagpakita ng katiyakan. "Kita namin yan," sagot niya. "Pero hindi sapat ang sinasabi. Gusto namin ng aksyon. May pasyente kami ngayon sa likod. Hindi ito maliit na sugat. Kailangan mong magdesisyon agad." Bago pa man siya makapag-react, binuksan ng isa sa mga lalaki ang isang pinto na humahantong sa isang mas maiikling silid sa gilid ng warehouse. Ang amoy ng alkitran at luwad ay napalitan ng isang bagong amoy, kakaibang halo ng antiseptic at napakasimang na hangin. Sa gilid ng kama, isang binatang lalaki ang nakahiga, medyo mas mabagal ang paghinga, may malalim na hiwa sa hita na tumutulo ng dugo. Malagkit ang tela na nakasabit sa palibot ng sugat at may liit na yero na tila ginawang pansamantalang clamp. "Isang pangkasalukuyang trabaho," sabi ni Silas habang tinutulak ang lambat para masiyayan ang pasyente. "Ito ang unang pagsubok. Titingnan namin kung gagawin mo ang tama kahit delikado ang kapalaran." Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Zara sa sandaling iyon. Ang mukha ng binata, hindi pa umaabot sa 30, may kurap-kurap na buhok sa noo at malalim ang pag-uyam ng sakit. Hindi niya alam kung paano napunta ang binata sa ganoong estado. Sa taguring iyon, hindi na mahalaga. Ang dugo ay karaniwang panaginip ng nakaraan niya, ngunit ngayon ay malinaw at mabigat sa harap niya. Nagbalik ang kanyang pagsasanay ng parang otomatiko.
Humugot ng guwantes, humugos ng sterile gauze, sinuri ang tibok ng pulso. Narinig niya ang sariling hininga, mabilis ngunit kontrolado. Sa loob ng ulo niya, nagsimula ang isang bagong palaisipan. Paano mag-operate kung kulang ang gamot? Paano siya babaliwalain ang takot? At sa ilalim ng takot na iyon, naroon ang pumatak na boses ng nanay. Huwag mangako ng bagay na hindi mo kayang tukarin. May anesthetic, ang tanong niya habang inaalis ang dumi sa sugat. Walang general, sagot ni Mara. May lokal, maliit na supply lang. Gusto naming makita ang iyong paghuhusga. Kaya mo bang mag-deliver sa limitadong resources at hindi magpapanik? Lumilitaw sa mukha ni Zara ang matinding alon ng pag-alala. Sa Lagos, isang beses lang din siya nagbigay ng lokal sa isang maliit na sanggol at umabot iyon sa isang milagro, hindi dahil malakas siya, kundi dahil hindi siya nagtingin sa pahintulot ng ibang nagmamonitor. Napilitan siyang pumili noon, napilitang gumawa ng desisyong hindi para sa sarili. Ngayon ang tanong ay pareho. Gagawin ba niya muli ang hindi perpekto ngunit kinakailangan aksyon? Tiningnan niya ang binata. Nakita ang mga mata nitong bahagyang nakakabuntong hininga. Sa ilalim ng sugat may kakaibang marka. Parang sugat na nalinis na at muling binutas. Hindi iyon normal. Hindi na mahalaga ang dahilan. Kinakailangan nilang huminto ang pagdurugo. Handa ako, sabi ni Zara nang matatag. Hindi niya sinabing para kanino ang kanyang lakas. Para ba sa sarili, para sa nanay, o para sa isang batang hindi niya kilala na dapat mabuhay? Ang desisyon ay hindi puro kabayanihan. Ito ay praktikalidad. Inaasahan namin ang determinasyon, sabi ni Silas at may bahagyang ngiti na hindi lubos na mabasa. Magpakita ka na. Ang mga kamay ni Zara ay gumalaw na parang tinuruan ng sariling dugo. Maliksik ngunit maingat. Pinukros siya ang sugat mula sa dumi, ipinuros ang natitirang mga piraso ng basahan. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang sariling hindi muling sumalakay ng alaala ng nagdaan. Habang nagtatrabaho siya, napansin niya na may mga mata na nakasubaybay, hindi lamang mula sa loob ng silid, kundi mula sa likod ng pintuan. Ang warehouse ay may sinag na parang lungsod ng mga nagmamasid, mga tao na kumikilala sa bilis ng galaw at sa kalidad ng desisyon. Pagkatapos ng ilang sandali, natigil ang pagdurugo. Tinahi niya ang sugat ng malinis, mabilis na tahi, hindi perpekto, ngunit sapat para sa oras. Naglagay siya ng dressing, sinigurado ang compression at sinabihan ang binata na huwag gumalaw. Nang tumayo siya, pinisil ni Cade ang balikat niya ng panandalian, isang maliit na pagkilala. Maayos, tahimik niyang wika. Lumipat si Mara patungo sa gitna, tila nasisiyahan. May kakayahan ka, sabi niya. Ngayon ang tanong, handa ka bang gawin ito lagi? Tigang ang sagot, humiram ng konkreto mula sa sariling dibdib. Depende sa presyo, sabi ni Zara, agad na nilunok ang sariling tinig na tila nagbiro sa oras ng tensyon. Ngunit bago niya patuluyang matapos ang sinabi, may kakaibang tunog sa labas, mga hakbang na papalapit na mas malaki at mabilis. Nagkaroon ng maliliit na pag-urong sa paligid at ang nakahood na lalaki na ngayon ay lumabas mula sa anino ay nagbigay ng senyas kay Silas. May bagong kondisyon, maiksi ang sabi ni Silas. Hindi lang basta pag-aalaga, kailangan mo ring pumili sa pagitan ng dalawang buhay minsan. Itinuturing namin ang mga ganitong desisyon bilang bahagi ng trabaho. Nakita ni Zara ang isang flash, ang inang umiiyak sa ospital sa Lagos na hindi niya naiwan ang maliit. Ang laminang alaala ng gabi nang pumili siya roon ay muling tumaloy at hindi pa rin siya handa. Mulit dito, sa kabila ng ilaw ng warehouse, naramdaman niya na ang mga desisyong iyon ay hindi para sa kanya lamang. May mga taong umaasa sa kanya, mga taong hindi nakakaalam ng pangalang Blackmore, ngulit umaasa sa resulta ng mga operasyon sa anino. Magkano? Tanong niya ng tahimik, tuluyang humaharap sa realidad. Tumango si Mara, hindi kami madamot,
Pero hindi rin kami nagpapaapekto sa pagkakawalan ng prinsipyo. Gusto namin ng dedikasyon at pagkakaalam kung kailan magsakripisyo at kailan magtatanggol. May mga pagkakataon na kailangan mong maglabas ng resources. May mga pagkakataon din na kailangan ding hindi magpakita ng awa. Mahalagang malaman mo kung saan ka tumitindig. Ang salitang hindi magpakita ng awa parang tinusok ang dibdib ni Zara. Hindi niya nais maging tao na hindi nagpapakita ng awa, ngulit hindi rin niya malilimutan ang aral. Minsan kailangan ang matinding lakas para magligtas ng mas marami. Ang trabaho na inaalok sa kanya ay hindi laging medical. Ito ay moral na hamon. Tumayo siya sa katahimikan, pinagmasdan ang banda ng liwanag sa bintana ng warehouse. Sa labas, narinig niya ang bangga ng isang truck at ang pagpasok ng isang alon ng hangin na may laway ng ilog. Ang mga mata sa paligid ay nakatuon sa kanya, naghintay ng kanyang pasya. Sa loob ng puso niya, may dalawang boses. Ang isa ay bumubulong ng mga obligasyon, mga singil, mga resibo, mukha ng nanay. Ang isa naman ay ang lumang tanong mula sa gabi sa Lagos. Alam niya kung ano ang tunay niyang kailangan, hindi lamang pera kundi kapatawaran na maaaring magmula sa pagligtas ng iba. Ngunit ang pagpasok sa mundo ni Blackmore ay hindi simpleng pagliligtas. Ito ay paglalantad sa kadiliman. Huminga siya ng malalim. Sige, ang sagot niya mahinang muna at pagkatapos ay lumakas. Kailangan niyo ako, hindi para magsakripisyo ng prinsipyo, kundi para gamitin ang kakayahan ko. Gagawin ko ang aking makakaya. May ngiti na lumitaw sa labi ni Mara, hindi malupit, ngulit gumaganap na parang pangakong tumitibay. Kumusta? Sabi niya. Pagkatapos nito, may susunod na hakbang. Malalaman namin kung kakayanin mo ang mundo na ito. Habang iniiwan ng mga tao ang maliit na silid at habang dahan-dahang bumabalik ang warehouse sa dating ritmo, hindi maalis sa isip ni Zara ang tanong, ano ang magiging presyo ng pagpasok niya rito? Ngulit hindi na siya umiiling. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas kakaiba, isang simoy ng posibilidad. Lumabas siya sa maliit na silid at tumutok sa liwanag ng labas. Sa gitna ng mga anino, nakita niya si Cade na tumitingala sa kanya parang kasama sa isang plano, parang taong handang magbigay ng gabay. May sasabihin pa kami sa iyo, maikli niyang wika. Pero kailangan mong magpahinga muna. May oras para sa desisyon at oras para sa paggawa. Habang kumakawala ang mga hininga ng hangin, naramdaman ni Zara na ang kabigatan ng kanyang pagdidesisyon ay hindi natapos sa warehouse. Ito ay sisimulan lamang. Ngulit sa pagtitiklop ng kamay niya sa stethoscope, nagkaroon siya ng isang malalim na pangako. Umiiral siya para iligtas kahit pa ang paraan ay maputik at puno ng panganib. Sa gilid ng river market, ang mga anino ay naglalaro at ang pulso ng lungsod ay muling umangat. Hindi na lamang para sa kanya, kundi para sa mga darating pang pasyente at para sa isang pamilya na umaasa sa maliit na milagro ng sahod. Tahimik na niyakap ni Zara ang backpack niya habang umakyat sa hagdanbakal patungo sa maliit na tahanan nila. Alam niya, sa gabing iyon ay magkakaroon siya ng bagong sikreto. Ngunit bago pa man makalayo, tumunog ang telepono sa bulsa ni Cade. Isang mensahe lang, may ibang placard na kailangang asikasuhin sa gabi. Ang warehouse ay nagbukas ng pinto ng bagong mundo para kay Zara, at kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang buong laki nito, alam niya na ang susunod na hakbang ay hindi na lamang para sa kanya. Sa paglakad niya papalayo, humigpit ang kapit niya sa lamesa ng buhay. Hindi masyadong magaan, ngunit sapat para akayin siya sa susunod na hamon. Anuman ang darating, hindi siya tayo sa gilid pa. Siya ay kusang pumasok, sa liwanag man o sa dilim, dahil may mga taong umaasa at may mga pasyenteng kailangang gawin.
Ang paglakad ni Zara pauwi ay parang paglusong sa dalawang mundo, ang maliwanag na gubat ng ilaw mula sa mga tindahan at ang malilim na alinulanin ng kanyang bagong pinasukang daan. Sa bawat hakbang, kumakawag sa isip niya ang mukha ng nanay, mga kamay na nangingingi pagdating ng bill ng kuryente, ang ikot ng malamlam na kalan, ang maliit na kutsyon kung saan nagduduyan ang mga pangarap na tuyo sa init ng pang-araw-araw na kabuhayan. Para sa nanay, siya ay doktor, isang taong may hawak ng pag-asa. Para kay Zara, isang beses pa, ang titulo ay nagiging pabigat dahil ngayon ang pagkakapangkat niya sa agam ay inaasahang gagamitin sa mga hangganang hindi tinuro sa unibersidad. Pintig ng mga pamumulaklak na naglalako sa river market, amoy ng pritong isda at gasolina, mga sigaw ng tsinelas sa bakal na hagdan, lahat iyon naging musika sa likod ng paghihingalo ng kanyang pag-iisip. Pinagmasdan niya ang paligid, mga paderso na nagbabaliktaran ng mga bangketa, grupo ng kabataan na nagrereklamo sa gabi, mga ilaw ng jeep at sasakyan na dumadaan. Ngunit higit sa lahat, naroon ang katahimikan sa kanyang loob, hindi ang kawalan ng tunog, kundi ang katahimikan ng pag-antay, ng pagbibilang ng sandali bago ipasok ang susunod na hakbang. Pumasok siya sa maliit nilang bahay. Ang dingding ay may mga peklat ng nakaraang baha. Ang mesa ay may bakas ng pag-aalaga. Nandoon ang nanay, nakaupo sa lamparang lumiliit at nagbibilang ng butil-butil na bigas na parang kayang sukatin ang bukas. Napangiti si nanay nang makita ang anak. Nag-uuri ka, mahina niyang sabi. Oo, Nay. Hinamon ni Zara ang sinasabi ng ngiti na may halong pagod. Inabot niya ang bag, inihilera ang stethoscope at inilapag sa upuan. May dagdag na shift ako, magtatagal lang. Tumigil ang kamay ng nanay at tumingin ng tuloy-tuloy. May tanong sa mga matang iyon na hindi kailanman kailangan ng salita. Mabuti na lang, sagot ng nanay. Ang pagkain natin, kumpleto ba? Sa ngayon, oo, nakainggitan si Zara, hindi niya nais na magpadama ng pag-aalala. Ako na ang bahala bukas. Hindi nagtagal, kumambyo ang telepono ni Zara mula sa bulsa niya. Isang text mula kay Cade, "Complete the placard. Urgent." Bago siya tumugon, napatingin siya sa nanay. Ang lumang mukha ay puno ng kapayapaan na pilit niyang prinotektahan. Kung aalis siya ngayong gabi, mag-isa ang nanay. May maliit na palayok na sahog at isang bintana na nakaharap sa kalye kung saan may mga bagong banta. Ngunit ang pangakong binitiwan niya sa warehouse na gagamitin ang kakayahan niya para sa iba ay may timbang na hindi basta mapapawi. Tumango siya ng bahagya at sumagot kay Cade, "On my way, I just need to change." Siya mismo ang nagulat sa bilis ng pagkalagom ng kanyang tapang. May oras pa bago humigit kumumulang mag-alas 7, isang maliit na sandali upang maghanda upang muling magbihis ng kanyang hangganan. Sa kusina, kumalat ang mga galawang kagamitan. Inabot ni Zara ang lumang kaunting kahon ng gamot na itinabi ni nanay. May mga bandage at antiseptiko. Muli niyang nilabas ang stethoscope, inayos ang buhok, sinukat ang mga maliliit na bagay sa bulsa. Isang simpleng checklist ng isang babaeng naglalako sa pagitan ang dalawang tungkulin, ang pagiging anak at ang pagiging tagapagligtas. Hindi niya sinabing lahat sa nanay, walang buong paliwanag na matatanggap ang maman. Sino ba ang magsasabi sa isang ina na ang anak niya ay magliligtas sa mga sugatang maaaring galing sa kapahamakan kinaharap ng mga taong nasa gilid ng lipunan? At sino ang magpapaliwanag na minsan ang pagliligtas ay nangangahulugan ng mga bagay na hindi mo gustong gawin? Lumabas siya at naglakad patungo sa parking lot ng warehouse. Sa labas, nakita niyang si Cade at si Mara na nag-uusap sa madilim na kanto, mukha nilang nakatago sa ilalim ng hood. Maya-mayay, lumapit si Cade, dala ang isang maliliit na plano na tila nakapirmi sa kanyang isip. "Ano ang pinagawa niyo?" tanong ni Zara, halatang naghahanap ng konkreto. "Isang drop ng med supplies sa likod ng matadero," sagot ni Mara. May isang maliit na grupo doon, pamilya at ilang manggagawa na kailangan ng sutures at mga analgesics. Hindi komplikado, pero may isa pang bagay. Cade puningin ng matalim.
May isang lalaki roon, nakita ng scouts namin na siya ay ginamit bilang tagapagsimula ng karahasan sa enclave. Kung mananatili siyang malakas, maaapektuhan ang operasyon ng buong gabi. Kailangan niyang in-neutralize, hindi papatayin, huwag tayong magkamali. Ngunit dapat hindi na niya muling magising para magdulot ng pinsala. Medically, a reversible sedation lang. Ngunit, tanong ni Zara, tinig niya bahagyang nanginginig. Mara at ako ay nag-aalala na baka hindi na sapat ang simpleng sedative. Ang kanyang mga kasama ay maraming kasamang armas. Kung hindi mabilis ang operasyon, baka maaresto o mas masahol pa. Tinignan siya ni Cade. Kung sasama ka, kailangan mong maging handa sa mabilis na desisyon. Umabot sa puso ni Zara ang bigat. Hindi ito paunang pagsasanay, hindi ito field hospital na may oras at komportableng kondisyon. Ito ay mga segundo kung saan ang tama at mali ay magkakasalubong sa iisang titik. Napakatinding pagsubok, hindi lamang sa kasanayan, kundi sa konsyensya. Sumagot siya ng tila nag-iisip. Ano ang protocol kung may pumunta na may sugat na life-threatening? Kailangan natin i-prioritize. Save the ones you can save for the mission success. Paliwanag ni Mara, simple at matapang. Kung may piliin ka, pumili ka para sa kabuuan. Iyon ang pamantayan. Lumamig ang dugo ni Zara sa salitang iyon. Naroon na naman, hindi magpakita ng awa. Parang kalyo na hindi natutunaw. Ngunit ngayon, mas malinaw ang ibig sabihin nito. Hindi ang pagiging walang puso, kundi ang pagtitiyak na ang kabuuan ay nakaliligtas. Tumango siya. Sige, sabihin niyo lang kapag aalis na kayo. Nag-iba ang lakad nila, mabilis, tahimik, may mga mata na nakaantabay. Nakarating sila sa likod ng matadero sa loob ng 15 minuto. Doon ay may isang maliit na parking area, isang ulang truck na nakauli sa dilim at mga tents, mga ilaw na nakapako sa malalaking poste at mga anino na kumikilos na parang nag-aalab sa hangin. Sa loob ng truck, hinati ni Mara ang mga medkit, suture sets, tourniquets, antibiotics, pouches ng analgesics. Ikaw ang bahala sa primary triage, sabi niya kay Zara. Ako at Cade ang bahala sa security sweep. Magkakaroon tayo ng 2 team, ikaw at 2 volunteer, isang expat at isang lokal na nurse. Ikaw ang pinakamabilis mag-diagnose. Nang isara ang pinto ng truck, nanlaki ang mga mata ni Zara sa mga taong naghihintay sa labas, mga mukha na may pinaghalong pagod at pag-asa. May mga bata, may mga guhit ng luha sa pisngi, may isang babae na malakas mag-ingat sa maliit na binata na may bandaged arm. Hindi ito mga puppets o statistic, mga buhay na may pangalan, mga alamat ng lungsod. Isang lalaki, mga 50 anyos, may puting buhok at maputing balat, ang lumapit na may lumang papel at mga pangungusap sa palad. Doktora, wika niya, tinutonto ang kanyang tingin sa stethoscope sa leeg ni Zara. May nangyari sa pundok namin kaninang hapon. Tinamaan ng tiraso ng metal ang tagiliran ni Jomar. Hindi kami nakaabot sa sentro. Tiningnan ni Zara ang sugat, malalim, ngunit hindi pa malalim sa mga organ. Pinaikot niya ang stethoscope. Narinig niya ang mahinang paghinga ng bata, isang bagay ang nagsasabing posibleng pneumothorax. Kung mali ang pag-aspeto, maaaring mas mabilis ang pagkamatay dahil sa pag-render ng presyon. Dalhin natin siya sa tent, utos niya. Kailangan nating gawin ang initial chest decompression kung may tension pneumothorax at suturing. Kailangan ko ng trocar at chest tube kit. Nagsumikap ang lokal na nurse at dahan-dahang inililipat ang bata. Habang hinihigpitan ni Zara ang mga guwantes, sumagi sa isip niya ang larawan ni Lagos, mga kamay na nagpupumilit magligtas kahit na may presensya ng pulis at bala. Muling bumalik ang pagpipigil ng kanyang dibdib, ang takot at ang determinasyon. Ginawa nila ang decompression, isang maingay na paglabas ng hangin at may maliit na pag-angat sa paghinga ng bata. Ang initial sutures ay huminto sa pagdurugo. Para sa ilang sandali, humihinga ang paligid. Ang mga palad sa paligid ay sabay-sabay humihiyaw ng paghanga at pasasalamat.
Ngunit hindi nagtagal, sumigaw ang isang scout mula sa labas. May grupo, may dala ng baril, dumating sila mula sa hilaga. Ang mga mata ni Mara ay tumigas. Movement to secure perimeter, sigaw niya. Biglang nag-iba ang hangin. Ang grupo sa labas ay hindi simpleng mga mamamayan. May ilang bigla ang hukbong lumabas sa dilim. Mukha nila agresibo at dala ang mga armadong bato. Sa tuktok ng tunog, may isang lalaki na nangingibabaw. Siya ang nasabing trigger. Tila nakapaligid sa kanya ang iba, parang sundalo sa maliit na digmaan. Tumigil si Zara sa pag-aaral sandali, tinatanaw ang pultak ang kanyang puso. Kung papatayin niya ang lalaki, malulutas ba ang takot? Ngunit hindi iyon ang kanilang mandato. Kailangan nilang gawin ang hindi papatay, ngunit mag-neutralize. Ano ang hangganan na dapat niyang ipatupad? Cade sumilip sa loob ng truck, may baril sa kamay, ngunit hindi ginagamit. Maghanda ka, mahina niyang sabi, maaaring may dugo. Nakita ni Zara ang lalaki, matipon, may mga peklat sa mukha, ang mga mata ay puno ng galit at may bitbit na maliit na baterya ng armas. Sa likod niya, may mga bata at babae na lumuluha. Sa harap niya, may mga volunteer na handang gawin ang tama. Sa loob ng kanyang isip, lumitaw ang tanong na hindi matutuldukan. Gaano siya kalayo maglalakad upang mailigtas ang marami? Nang lumapit ang lalaki at nakita ang mga taong nagpapagaling, sumigaw siya ng malakas. "Sino kayo? Bakit kayo nandito? Ito ang aming teritoryo." Ang boses niya ay parang sibat. Mara at Cade ay kumilos mabilis. "Lumayo, hindi kayo papapasok!" Sigaw ni Mara, boses na may kapangyarihan. Ngunit ang lalaki ay nagpatuloy sa paggalaw, tila may layuning manakit o magpalikot ng tensyon. "Zara," sabi ni Cade, malapit sa tenga niya, "gamitin ang sedative kapag nagbigay siya ng threat, ngunit kung may lumabas." Alam ni Zara na walang sapat na oras para magduda. Sa isang iglap, kinailangan niyang magdesisyon. Magbibigay ba siya ng sedative mula sa safe distance o magpipilit na gawin ang chest tube sa lugar na iyon? Ang sedative ay may panganib. Maaring magdulot ng respiratory depression kung sobra, ngunit kung kulang, hindi nito mapipigilan ang lalaki. Ngunit ang layunin, i-neutralize ang banta para hindi masugatan ang marami. Humawak siya ng maliit na syringe na inihanda para sa katatonia, isang reversible sedative na ina-adjust sa timbang ng katawan. Ito ang oras ng aplikasyon ng aral ni Mara. Minsang kailangan ang hindi pag-awa, pero hindi iyon walang konsensya. Ito ay para sa kabuuan. Lumabas siya ng truck, may takot na parang apoy sa buto. Ang lalaki ay nakatayo rito, parang isang higante at may kasamang galit at panganib. Naglakad siya ng dahan-dahan, pinipilit ang mga kamay niya na hindi manginig. "Tigil ka," mahina niyang sabi, ngunit may kapabayaan. Ang unang pagsubok, ang lalaki ay sumaksi sa presensya niya at kumunot ang noo. "Ano yan? Isang doktor ba?" Tanong niya, parang nagkaka-interest at nag-aalinlangan. "Huminga ka," sagot ni Zara, hindi tinatag. "Kailangan mong umupo, may sakit ka, baka." Biglang tumalon ang lalaki, papalapit na parang magpapatuloy sa kanyang galit. Maya-maya'y may sumigaw mula sa likod. "Putahin! Shoot them!" Sa isang unang galaw, muntik na siyang madapa sa desisyon. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Mabilis niyang inilabas ang syringe at itinuro sa nasa buhok na scout ang maliit na bahagi ng braso. Maliit na pagsuntok lamang. Nagpapalagay siya ng maskara sa mukha at tumulak ng medyo agresibo para magbigay ng impresyon ng kontrol. Marahil ang lalaki ay nag-ugal sa kawalan ng pag-awa na nakikita sa mata ni Zara. Hindi ang wala siyang damdamin, kundi ang hindi niyang pagpapakita ng kaluwagan sa isang agarang banta. Nagpunta ang lalaki sa isang sandali ng confusion. Napawi ang pag-igting ng kaunti. At sa sandaling iyon, kasiya, ipinibigay ni Zara ang sedative.
Ito'y pumaylanang sa hangin. Hindi sapat para patayin, ngunit sapat para bunutin ang igting mula sa kalamnan ng tao. Bumagsak ang lalaki. Hindi siya tuluyang nawalan ng malay, ngunit bumagal ang mga galaw at napabuntong hininga. May nag-alsa na hiyaw ng gulat, ngunit walang barilang naputok. Ang buong paligid ay napako sa isang sandali ng kahinaan at paghinga. Ang mga iba pang miyembro ng grupo ay umatras, hinanap ang leader na bumagsak. Mara at Cade agad na pumasok, siniguradong walang agad na banta. Good, napabuntong hininga ni Mara. Magdala ng stretcher, swab and watch. Sa loob ng truck, binuhat nila ang lalaki. Ang mga mata nito ay unti-unting nalalabo. Si Zara, sa kondisyon ng adrenaline, ay tumingin sa kanya at sa mukha niya ay may lumitaw na kalunasan. Hindi dahil wala siyang awa, kundi dahil inunawa niya sa sandaling iyon ang paraan upang hindi sakitin ang marami pa. Ngunit ang hatol ng konsyensya ay hindi natanggal. May sugat pa rin iyon, pagdadalamhati na may kasamang malambot na mga tanong. Pagkatapos ng pag-aayos at pagbigay ng initial monitoring, nag-uwian ng grupo ng relief. Sa pagbalik sa paggawa, huminga ng malalim si Zara, parang isang tao na may mabigat na bag sa likod na ngayon ay ginawang tulay. May mga papuri mula sa mga tao, ngunit ang pag-iwan sa mukha ng lalaki na ngayon nakahiga at humihina ay nag-iwan ng bakas. Sa pagtahak niya pa uwi, naalala ni Zara ang ngiti ng nanay at ang maliit na resibong hindi mabayaran. Ang pera na matatanggap niya mula sa Blackmore, hindi pa niya naramdaman kung paano babaguhin ang buhay nila, ngunit natayak niya ito ang dahilan kung bakit siya pumayag. Ngunit ngayon na nasaksihan ang senaryo, may mas malalim na tanong. Ano ang magiging presyo ng pagpapakilos ng kanyang kakayahan? May hangganan ba? Sino ang magtatakda? Pag-uwi, inabot niya muli ang bahay at habang umusad ang gabi, nag-igting ang katahimikan. Nanay ay natutulog ng tahimik sa sopa, mga ilaw ay malabo. Humiga siya sa gilid ng kama, pinapakinggan ang tunog ng dagundong ng lungsod, naglalakad ang isip niya sa bawat pangyayari ng gabi. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dalawang boses, ang obligasyon at ang tawag sa pagliligtas ay nagbabanggaan ng hindi natitinag. Sa katapusan ng gabi, habang pinapawi ang magaspang na kalamnan sa pamamagitan ng paliguan ng malamig na tubig, napagtanto niya na ang desisyon ay hindi isang pangyayari lamang. Isa itong landas, papunta sa isang daan na magtatakda kung sino siya sa hinaharap. Hindi niya alam kung magiging bayani siya o isang taong bahagyang nagiging anino ng mga aksyon. Ngunit may isang bagay na malinaw, hindi siya babalik sa dating pagkakailan lang na puro pag-awa lang. May bagong pag-unawa sa kung paano ang kanyang kamay ay maaaring maging parehong lunas at sandata. Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. Ang mga bata na nasave, ang mga ngiting nagbalik sa panig ng ilang pamilya, ang mga bulong ng pasasalamat nagturo sa kanya na ang mga desisyong ginawa niya ay may kabuluhan. Ngunit sa likod ng kabutihang iyan, may tanong na patuloy na sumusunod, isang anino na nagbabanta na unti-unting lilitaw habang lumalalim ang gabi. Nagpahinga siya ng halos 2 oras bago tinawagan muli si Cade. May isa pang placard, sabi niya sa telepono, may iksi, medyo malayo, may kasamang risk assessment, elevated, pero may taong kailangan ng espesyal na prosedura. Pwede ka ba sa 3 oras? Tumapos ang linya. Tiningnan ni Zara ang stethoscope sa mesa. Ang liwanag mula sa kalye ay pumapagaspas sa ibabaw nito. Sa ibabaw ng maliit na metal na ito ay nakatitig ang kanyang pangako. Isang instrumento na gagamitin hindi lamang para pakinggan ang tibok ng puso, kundi para magpasya kung aling puso ang dapat pang tumibok. Sa huli, naglabas siya ng malalim na hininga at inilagay ang kamay sa dibdib. Kung ito ang daan, bulong niya sa sarili, hinding-hindi ako tatakas sa tawag. At habang muling nagbabalot para sa susunod na gabi, hindi niya alam kung ang mga hakbang na iyon ang magdadala sa kanya sa paglaya o sa lubos na pagkakakulong.
Ngunit handa siyang tumayo at tumahak dahil ang lungsod ay may mga sugatang naghihintay at may mga taong umaasa sa maliit na milagro ng kanyang pagkilos. Ang gabi ay tila puno ng mga pangako na magdudulot ng liwanag sa puso ng iba at ng kadiliman sa iba pang sulok. Ngulit para kay Zara, ang pinakamahalaga, hindi siya tatayo sa gilid pa.